Alas 5 na, One Western Visayas na. Alas 5 na, One Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Miyerkules, babayi nga ginatudlo gin pangimunan sang suspect nga nagpatay sa pulis sa Uton, Iloilo gin panginwala nga nagapangaluyag sa iyang duha ka lalaki. Utod sang pulis nagapati nagaobra bilang intel officer ang rason sa pagpadulong sini sa Uton kag hindi para mangaluyag. Lalaki nga gintiro patay sang riding in tandem suspect sa Bacolod City, hindi konektado sa CIDG sunod sa BCPO. Pila kamanugbakal na budlayan sa pagbudget sa inuhanda sa Paskwa. Christmas rush mabatsyagan na sa Iloilo City. Modus ang pagpangawat sa isa ka jewelry store sa Bacolod City nahuli ka. Christmas Village sa barangay sa Santa Barbara, Iloilo, atraksyon sa mga nagalabay. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. Pulis nga ginbuno patay sa barangay Pakyad, Uton, nagapatigayon sang intel operation sunod sa Utod Sini. Samtang babae nga ginatudlo kursunada sang pulis kag sang suspect, ginklaro nga wala ini ginapanguluyagan sang biktima kag sang suspect. Si John Sala nakatuto. Puno sang kasubo ang pamilya Kalubayan sa barangay Balabag, Dumangas, Iloilo samtang nagapreparar para sa hayan ni Staff Sergeant Erwin Kalubayan. Si Kalubayan nakatapos ang CIDG Iloilo City Field Unit nga ginpuno patay sang construction worker nga si Dan Garferio sa barangay Pakyad, Uton, Iloilo. Nagagwa sa investigasyon sang Uton MPS nga nagapangimo ng sospek sa biktima kag sa tag-iya sang Tiangge nga si alias Dona. Sang hinbalikan sang news team si alias Dona nagpaiway ini nga magatubang sa kamera. Apang suno sa iya, hindi matuod nga nagapangaluyag o konkursunada ini sang pulis subong man sang sospek. Abyan lang kunong pagkabig sini sa pulis samtang ang sospek naman ang masami customer lang sini. Suno sa utod ni Kalubayan, aktibo ini sa serbisyo kag masami nga nagaisahanon kung magpatigayon sang iya intelligence monitoring kag operations. Gani nagapati ini nga dito sa lugar ang biktima para sa trabaho kag hindi sa pagpangaluyag. Sa Piljamonte, iya na yung brayang sa intelligence ti iya na yung kwan, hindi mataya na yung kambal yung munang natabo ito yung pangaluyag sa mo. Ay ba niya nagay mo, mula na istoryat? Masakit man kuno para sa ilang natabo, apang wala na sila sang may mahimo kundi batunod ini. Yung batuno na lang namon. Kay part na sang ubraya. Wala makahatag sang reaksyon sa news team ang asawa ni Kalubayan bangod masako ini sa mga follow-up sa kinanglanon para sa igapasaka nga kaso. Gitingon man sa news team ang makuhaan sang bahin ng CIDG Iloilo City Field Unit apang wala sang may nagatubang sa amon. Upod kay Hans Desierto, John Sala. One Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga puso, madamong hindi salamat. Lalaking itiro patay isang riding and tandem suspects sa Bacolod City hindi konektado sa CIDG suno pa sa BCPO. Mga IDC ni ginapahayag sa kapulisan nga mga peke. Yaring balita nga itong gintutukan. Ginkumpirma sa Criminal Investigation and Detection Group Bacolod sa Bacolod City Police Office nga peke ang mga ID kag hindi konektado bilang asset o kun agent ang gintiro patay sang riding and tandem suspects nga si Joe Dan Raffles. Na-recover sa bag sa biktima ang mga ID sang gintiro ini sang riding and tandem suspects sang tinalikdan nga Lunes sa entrance sang Bredco Port. Nag-send kami sang attach kami sang documents o kung kaga picture, kaya pangayo kami sa certificate sang request nga kung affiliated ni sila ang atong biktima. Kaya nag-reply na sila, no? Wala connection sila. Gina-verifika man sa kapulisan sa iban pang law enforcement agency ang iban pang ID cards kag tsapa nga nakuha sa bag sa biktima. Sa biyak sini, hindi pa matumod sang BCPO kung ginagamit sang biktima ang mga ID sa illegal nga buluhaton. Hindi man inikabahin sa drugs list sang BCPO kag barangay. Gidepensahan naman sa pamilya Raffles nga hindi legalista ang ilahimata. Apisar pa, may nakuha nga bonnet, patalom, nagasiin nga may mga balas ang pusil sa bag sini. Hindi man sa siling nga gid nga gailiga, wala gid trabla mamuna. Ta subong ko lang gid na nabalaan niya. Mayo na saya nga tawo. Hanggi himuan si Juda nila ng mga sala nila.
Tingala ko, wala gina sa sala kaya nung kaliter man ang patay siya. Guba ang CCTV nga nakatuon sa crime scene. Wala pa sa matumod nga suspect ang kapulisan sa krimen. Apang nagpasalig ang kapulisan sa pamilya Raffles nga tutukan ang kaso agon mahatagan hustisya ang iya kamatayon. Basi may naibalaan mo sila sa subong, hadok pa sila wala maghambal. Pati kung i-conceal nila, kung mayroon mga isang natago, madugayan ta, no, ma-unsolve ni sa lawig. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, Western Visayas. Mga kapuso, pila ka manog bakal na budlayan sa pagbudget sang panghanda sa Paskwa. Christmas rush mabatyagan na sa Iloilo City. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Dalan JM Basa, Iloilo City proper. Zen? Jerk, isa ka semana antes ang Pasko, amat-amat na nga maeksperiensyahan ng Christmas rush bangod sa mga nagahingagaw sa pagbakal sang Noche Buena kag regalo apang ang panghangkat nila kung paano mag-budget sa mga holiday season. Nagalibog ang ulo ni Manang Jennifer kung paano mapaigo ang 1,000 pesos nga budget para sa Paskwa. Bangod tuman kamahal sang presyo. Isa sa naisipan sini nga inughanda amo ang spaghetti. Hindi pareho sang una nga sa 1,000 pesos sini, may pang salad na, may pang spaghetti pa. Spaghetti lang hindi na mag-salad kasi syempre sa kapigaduhon. Subong niya, hindi na kaigo kung pasugtan mo na. Nagkuha na lang ini sang budget pack sa balor nga 182 pesos, may spaghetti sauce na. Duha ka meat sauce nga tag 56 pesos and 10 centavos. Cheese 56 pesos and 50 centavos. All-purpose cream 71 pesos and 35 centavos. Sa nagbayad na ini sa cashier, naglabot sa 497 pesos and 60 centavos ang ginbayran sini. Ang nabilin, ipamakal pa sini sang seasoning kag mga panakot. Dugangan ko panakot ya. Para ipaigo-igo lang ang 1,000. Diba? Dala pa mamasahe mo. Samtang, amat-amat na nga nagadamo ang mga nagapamakal sang Noche Buena kag regalo sa mga establishmento sa Iloilo City. Gani panugyan sa mga konsumidor kag shoppers. Dapat temprano pa sila mag-grocery. Kaya para nga hindi na maginutok mo lang. Diri sa Iloilo Central Market, na 10 ka pesos ang ginsaka sa presyo sa karne sang baboy subong nga semana. Kada semana, talalupang doon ang pagsaka sang presyo sini. Sa karon yara na sa 360 pesos ang kilo sang unod, 380 pesos ang liempo, 300 pesos ang kilo sang tiil kag maskara, kag 260 pesos ang kilo sang paras. Suno sa mga negosyante sang baboy, posible pa nga magdangat sa 400 pesos ang kilo sini in kaso nga wala sang dugang nga supply sang baboy nga mag-abot. Sa subong, maiwat na ang supply sa merkado. May ipanagupnop kami kung hindi magabot ang shipment. Tigil na pabot naman ng shipment. Kaya kung ngarang shipment, hindi magsaka Nagabili naman sang 350 pesos to 500 pesos ang kilo sang native chicken. Depende sa kadakoon. Jerk, nagapabili naman nga estable ang presyo sang mga ulutanon sa merkado samtang ang presyo sang isda may magamay nga pagsaka. Jerk? Madamo gate nga salamat sa update. Kapuso Zen Kilantang Sasa. Arang nagabuko ng sopreo. Mga kapusong muddy stream kag lahar flow, ginapang handaan bangusan na eksperyensyahan nga pag-ulan-ulan. Aktibidad sang Mount Canlaon padayon nga ginatutukan sang FIVOLCS. Si Aileen Pedreso nakatutok live sa La Carlota City, Negros Occidental. Lynn? Jared, mga kapuso, liwat na naman nga ginapaalerto sa FIVOLCS ang mga residente sa mga downstream barangays sa La Carlota City kag Banwasang La Casiliana bangod sa posible lahar flow nga dala sang malaing nga tiyempo. Liwat nga nagpatigayon sa aerial survey ang Office of Civil Defense sa palibot sa Mount Canlaon kahapon, agud may baluan ang pinakauling nga sitwasyon sini masobra isa ka semana matapos naglupok sa December 9. Sunod sa FIVOLCS, base sa ginpatigayon ni aerial survey, wala sang nakita nga bag-ong events o kung pagsungaw sa crater sa bulkan. Ang gina-check naton for aerial survey is kung may ara nga mga bagong nga fissures, may mga bagong nga vents nga nagtunga after the eruption. Wala man sang mga bagong nga vents. Sa biyak sini, padayon nga ginatutukan ang aktibidad sa bulkan.
Sa sulod sa 24 oras, masobra 4,000 ka toneladas ng asupre ang ginbuga sini. 26 ka volcanic earthquakes ang na-monitor sa PHIVOLCS. Samtang, sa isa ka evacuation center sa La Casiliana, masobra 30 ka evacuees ang nagsakit ang tiyan matapos ginapahayag nagkaon sang sudan nga gindonar sa isa ka pribado nga grupo. Oo, kagapon. Lagi ko nga, lagi ko gani sa sentro ang balay dextrose. Ginaimbestigaran na ng LGU ang insidente. Sa pahayag ng alkalde sa iya social media page, ginkumpirma sini nga may nagsakit at naglain ng tiyan tungod sa minudo nga gindonar. Gani hugot nga ginapanumdom sa LGU sa donors nga ipaagi sa donation management team ang mga donasyon agud ma-monitor ini. Samtang pangud sa eksperyensya nga pag-ulan-ulan sa tinalikdan nga mga inadlaw, ginapanghandaan na sang La Carlota City LGU ang posibilidad sa pagluntad sang muddy stream kag lahar flow. Inang lahar wala pa so far do wala pa man report, but then may preparation kami, no? May follow lang namon nga guidelines ang hazard map sang PHIVOLCS sa parte sa lahar flow. Samtang may ginpahamtang na nga outdoor tents ang LGU pananglitan nga may mag-evacuate. Sa isa naman ka evacuation centers ng syudad, may couples room. Jert, mga kapuso, sa karon wala sang may na-monitor nga muddy stream flow o kung lahar flow sa mga barangay sa La Carlota City sunod sa LGU. Balik sa imo, Jert. Madamo gid nga salamat sa update, Eileen Pedreso. Sa iban pang balita mga kapuso, special non-working day subong sa syudad ka probinsya sa Iloilo bilang pagdumdum sa ika-168 nga kaadlawan sa Ilonggo nga baganihan nga si Dr. Graciano Lopez Haina. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nagtipon ang mga opisyal sang Iloilo City LGU kag pila ka ahensya sa programa nga ginhiwat sa Haro Plaza kay inasang aga. Ini ang kaangot sa pagkomemorar sang ika-168 nga kaadlawan sang Ilonggo nga baganihan nga si Dr. Graciano Lopez Haina. Tag sa Disyembre 18, ginapasidunggan ang mga kontribusyon sang tumandok sang Haro Iloilo City sa pagpakigbato para sa kahilwayan sang pungsod. Ang iya pagpakigbato iya ginpaagi sa pagsulat sa mga artikulo tuhoy sa mga inostisya sa tiyon sang Espanyol. Siya ang nagtukod kag nangin editor sang pamantalaan sang propaganda movement nga La Solidaridad. Ang iya kabuhi ang padayon nagahatag inspirasyon bisan pa sa mga pamatanon. Dako ginyabulig because ang si Graciano Lopez Haina do isa sa mga Pilipino nga do historical. Apang may pila sa gihapon ka mga Ilonggo nga wala sang madalong nga pagkilala kay Graciano. Lumay lang. Tema subong nga tuig sang komemorasyon amo ang Power of Words, honoring Graciano's legacy. Apang nagapabili na lang bala sa tinaga ang pagpasidungog sa iya. Gani ang dinapit nga bisita sa programa, ginatimbong ang mga pamaagi agud liwat matudok kag may kabuhi ang hinimuan ni Graciano. Lakip na diri ang pag-revise sa mga artikulo sini kag mga sulat, paghimo sang documentary film tuhoy sa iya kabuhi, kag paghiwat sang tuigan nga oratorical contest. His impact transcends the national scale of campaigning for reforms for the Philippines. He went beyond that. He is a testament that Iloilo can produce a man of such intellect and character. Ginkalipay naman sa nga po sa dapadapa ni Graciano ang tuigan niya pagdumdum sa iya. Manami gid inino nga may mga regular kita nga reminders sa niya contribution sa nation building. Kay dito makalimtan man gid doon. Kim Salinas, 1 Western Visayas. Bantayan. Modus ang pagpangawat sa isa ka jewelry store sa Bacolod City na huli ka. Christmas Village sa barangay sa Santa Barbara, Iloilo, atraksyon sa mga nagalaban. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mabusog modus ang 3 ka persona sa pagpangawat sa isa ka jewelry store sa Bacolod City na huli ka. Yaring balita nga itong gintutuka. Sa sining CCTV video ang kuha sa isa ka jewelry store sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Makita ang pagbukas ng 3 ka persona sa mga display cabinet nga nabutangan sa mga alahas. Nakaangot man ang yabe sa cabinet.
Abisar nga may 4 ka kamera nga nakatutok sa mga na-display kag may naka-duty nga bantay sa store. Wala na lingkang ang mga suspect sa pagpangawat. Wala talupang dahil sang tindera nga si Elma ang modus sa makawatan. Bud masako man ini sa pag-assist sa isa pa ka customer. Ang balang to sang ning gina-assist ko, may gina-try-try sa kung pila amon per gram. Damo sa may gin-try-try. Ang lalaki nga sa akong likod, way ko to sila nakita, sir. Bali upod diya to gali. Suno kay Alma, 5 tanan ang nagpalibot sa iya. Ang iban sa ila ang naglingaw pa ulo istorya sa tindera sang kaiping nga balaligyan. Baliyabi to sa akong upod, nalipatan niya nagwa sa may ginbaka lang sa, nalipatan niya lang to nga time, pero wala ko ginapansin nga nabilin niya gali. Namangkot na sila sa akong tunggol na di ang bakoy, hindi mga passion na. Tila tanto di sa kababayo, ito kabalo nga may ginaano na sila sa pila. Kapin 210,000 pesos ang balor sa mga lahas nga nataban sa mga suspect. Sunod sa kaprisan, posible miyembro sang sindikato ang grupo. Ilongga ang babae. Then partly with those speaking Cebuano yung ibang grupo, no? Very clear ang mukha. That's why as our action taken at that day. Wala man ginadulo sa kaprisan ang angulo nga inside job ang natabo. Nagre-request pa kami ng sa IT mismo na CCTV footage. Bakit nakabilin yung sose doon, no? Gintinguhan sa GMA Regional TV nga makuha ang bahin sa management sa establishmento apang wala pa sila sa bahaya. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, Christmas Village kag park nga himo sa recycled materials kag life size nga mga bilen ginbida sa 2 ka barangay sa Santa Barbara, Iloilo. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Malimpyo, matahom, kag masanag ang palibot, ilabi na kung kagabihon, diri sa barangay Mambuyo, Santa Barbara, Iloilo. Sa paglabay sa lugar, sigurado nga mabalikid kagid bangod sa creativity sa mga residente. Inibangod ang mga misitera, Christmas lantern, kag mga nagkalain-laing nga dekorasyon ang human sa galon, plastic bottles, kag iban pang recyclable materials. Pito ka son ni ma'am, sa amon kasadyahan man sa barangay. Ipakontes naman pati sa Banuan man, ma'am. Sa Zone 1, talalupang doon ang Christmas Village nga ini nga ginbululigan sang pamilya Soligen. Ang mga daan nga CDs, alokabas ang lampirong, kag mga pantalon ang ginpanginpuslan nila para mangin dekorasyon. Nagpahamtang man sila sang mini park, may swing, siso sa mga kabataan, kag may tambayan man nga himo sa goma kag tanzan. Amon nga family, daw na inganyo, ged nga mag-ubra sa mga decorations. In which nga day and night, daw nalingaw sila mag-ubra until nga na-build up na lang. Natingala na lang kami nga ang park kag ang amon nga Christmas Village na buo na. Samtang sa Barangay Daga naman sa amo nga Banwa, ginpasalida ang mga life-size nga mga belen. Human sa indigenous materials ang nativity scene nga mauti nga ginubra sa mga residente. Kalabanan nga mga materyales nga gingamit ang halinman mismo sa barangay. Makita gid ang creativity nga resulta sang pagbinuligay sang pumuluyo. Tinutuyo sang 2 ka barangay nga mapabatsyag sa pumuluyo ang spirit of Christmas subong nga holiday season. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, Western Visayas. Lapit na lang, mga Kapuso Stars, magapadulong sa Imamaylan City, Negros Occidental. Agon masaksihan ang 3rd MRT Inter-School Cheer Dance Competition. Magluwas sa masadya nga pagsabuwa sa maeskwelahan, may kalingawan niya dala Sunday Lian Valentin, Angela Alarcon, Prince Clemente, and John Rex. Kita na kita sa public plaza sa syudad sa Sabado, December 21, alas 8 sang gabi. Get ready naman niya kilalahon ang inspiring antipenyas nga magarampa kag magapasundayag sa ilakanya kag talento karon sa gabi. Kita na kita sa Coronation Night sang Linay kang Antique 2024. Mangin mas espesyal ang gabi bangod. May haran na kagkilig ng dala Sunday Tom Rodriguez kag Rafael Rosel sa EBJ Gymnasium karon na ina 7 p.m. Kita-kits, mga kapuso! Hello, Antique. Rafael Rosel here. Magkita-kita po tayo sa Linay Kang Antique 2024. See you there, mga kapuso. Mga kapuso, nagpangayos ang bulig si Iloilo City Mayor Jerry Treñas kay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan nga panasigon ang pagtapos ng drainage project sa J.M. Basso Street. Sa sulat ng alkalde kay Bonoan, ginlaragway sang alkalde nga daw kaangay
na wala sang sense of urgency ang District Engineering Office ng Iloilo City sa pagtapos ng proyekto. Ini matapos nga una nagpasalig si DPWH, ICDEO, OIC, Engineer Roy Pakanan nga matapos ang engineering works sang proyekto sa Disyembre 13 kag nangayos ang extension tubtob sa Disyembre 16. Apang liwat naman nagapilar si Pakanan tubtob sa Biyernes. Disyembre 20 pa matapos ang ilang obra para maghatag ligwa sa Christmas Rush kag Dinagyang Festival 2025. Nakabaton sa reklamong alkalde tuhoy sa proyekto nga nagatugas ang huol, mabugat nga trapiko kag disturbo sa operasyon sa negosyo sa lugar. Masol sa man nga nahalitan sang sunog sa Bacol Central Market, Indianay, pagpanugutan, magbalik sila pwesto kung wala pa sang clearance. Yaring balita nga aton Gento Tongkan. Sa sulod sa masobra tatlo na kadekada, wala naguna-huna si Teresa nga ining madangatan sang iya balaligyaan sang native product sa sulod sa Bacol Central Market. Isa ini sa 42 ka stalls nga nahalitan sang sunog sa Biyernes sang kaagahon. Manug isa ka semana matapos ang sunog, padayong gihapon ng ila pagpanglimpyo. Ayo nila nga padasigo na sang LGU ang mga rekisitos, agud liwat na nila maokupang pwesto kag makabalik negosyo. Ang ilang nga gusto, tani dito kami sagwa, hindi ko kami magpasugot siya kay native product ang akon, kada aaga, hindi kwaon na mo, iarya mo pagkagabi na naman. Si Gladys naman, masobra to nga sa milyon ka pesos, nga balor sang ginabaligya nga bugas ang nasunog. Ako ang pinakadako guro nga damages sa nasunugan kay almost 200 sacks ang nadula gid sa akon. Ang na-rescue ko lang ara sir, pamaligya ko na lang at 25 kilos ara o. Sunog sa tagpamuno sang Commission Markets and Slaughterhouse, hindi pabor ang mga nasunugan ni vendor kay pahamtang sila sa temporary stalls sa Dalan Bonifacio. Ang ayo nila kahapon is kung pwede makabalik. But of course, it needs clearing. Tani, as soon as possible. Pero gin-check natin sa city engineer, may ara pagali na nga COA requirement. May pahanugot. Ginatunan pa kung sarang magamit ang mabakanting stalls subong man sa ibang pang merkado sa syudad. Kahapon, nakabato na sang financial assistance halin sa DSWD 6 ang mga halitan sang sunog. Ginahulat pa ang ihatag nga ayuda sang LGU. May palagtik naman ang mga biktima sa mga iligal nga nagatap kuryente sa merkado nga isa sa mga ginatubod kausa sang sunog. Ang ginaayuan bala nga matap sila, hindi gid bala magpasugot. Ini blang mga gabaligya bala sa mga parehas ini sang mga ginausar bala nga butane subong nga inang refill lang ya. Hindi gid yan nila istriktuhon gid na yan nila ya. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, Western Visayas. Mabusabase naman sa 2 PM bulletin sang Pag-asa, naghina ang Bagyo Kerubin, kag nangin isa na lang ka low pressure area. Sunod sa Pag-asa, manggalabay ini ukon, magalabay ini sa Mindanao, Sulusi, kag Palawan. Posible pa ini nga magbaskog liwat kag mangin bagyo kunyara na sa West Philippine Sea. Sa datos naman sa Metro Weather, mataas gihapon ang tsansa sang ulan sa Aklan, Capiz, Iloilo, Antique kag Negros provinces. May mabasog nga ulan sa pila ka lugar gani manginhanda sa posible baha o landslide. Ginapa-alerto man ang mga residente malapit sa Mount Canlaon sa posibilidad sa lahar flow kung magpadayon ang maulanon nga tiyempo. Posible man ang ulan sa nabilin nga bahin sang pungsod. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga vendors sang firecracker zone sa syudad sang Iloilo, amat-amat na nga nagasugod baligya sang mga palupok. Security measures sa mga balaligyan, hugot nga ginapatuman. Si John Sala nakatuto. Bon ano kabaskog ang lupok sa iya mabaligya nga palupok. Amo man ang handom ni Manang Rose nga manginkita sinisubong nga tuig. Baliskad sa mahina nga kita sa nagligad nga tuig. Subong kuno mas gamay lang ang iyagin pangumpara nga palupok bangod sa pagsaka sang presyo sini sa iyagin nakuhaan sang supply. Kabay pa nga makabawi. Sa subong may mga naga-order na kuno sa iya kag naga-canvas sa mga baligya. Si Manong Francis bago lang man nakatapos display sa iya mga stocks. Kung nagamatamot, na bilog-bilog. Para sa Christmas party, birthday. Ginasiguro sini nga magluwas nga mapaubos sini ang baligya. Ang iyang mga stocks safe man pinaagi sa pagpreparar sa mga pamalong sa kalayo in kaso magtuhaw ang sunog.
Gina-requirement kuno sila sa pagpahamtang sa mga no smoking sign sa palibot sang stall. Subong man ang pagdumili sa pagtesting sang palupok sa lugar. Plastic cover, fire extinguisher, balas, tubig. Amo na siya. Magluwas sa mga nasambit katikang, hugot man ang pagpahanumdum sa otoridad na tuhoy sa mga ginadumilian nga palupok. Base sa Executive Order No. 28 sa Republic Act 7183, kalakip sa mga ginadumilian ang atomic bomb, atomic triangle, Judas Belt, Goodbye Dilima, kag iban pa. Upod kay Hans Desierto, John Sala, Western Visayas. Pila naman kay matas ang persons deprived of liberty sa Bacolod City nakabaton sang regalo nga makabulig sa ila palang kabuhian. Yaring istorya. Nga bulig sa amon, sir. Kay syempre may mga estudyante pa ko. Duwa ka bilog. Tapos sa muna ako bata. Makaano na ko sa amon nga pang-maintenance sa load lang. Emosyonal ang iloy nga si Annalyn sa Christmas gifts siningi na baton. Nag-iisahan ng siningi na buhi ang 3 kabataan matapos nahunong sa presuhan ng bana siningi bangod sa iligal nga droga. Sa matagadlaw, ginapaligban siningi bulong, sang bata siningi may balatian sa korazon. Apisar nagabaka-baka sa pagpanglabada, halos ini makatibawas. Mayara ni siya nga congenital heart disease. Tapos dapat uloperahan ni siya, sir. Pero wala, siya na muna poperahan bangod nga wala kami balas ang kwarta. Ang 64 naman niya si Lola Genoveva, isa ka manog pangisda. Palasanon ang kalanon sang 19 tanan kakabataan kagapo. Palaligban man sining bulong sang 2 kabataan nga may mental disability. Iti kadamo, sir, tasun hindi ko maharapalan, sir, kay pigado man. Sanay Annalyn kag Lola Genoveva ang napili nga benepisyaryo sang kariton ng paghilom program sang BJMP6. Handom sang programa nga tagan paglaob ang mahimata sang persons deprived of liberty pinaagi sa food cart nga maggamit pag negosyo. Ma-improve yung kanilang economic status, to motivate them na there is still hope. Hanason man ang mga benepisyaryo sa basic marketing, accounting, kag food preparation. Wala man ko iban nga may ginandam, sir. Gusto ko lang maupod na mo na ang ila amay. Tablang nga mga buo kami liwat. Kag mga buhi na tadlong. Sini Pascua, ipaluntad ang paghinirupay kag pagbinuligay nga mensahe man sang pagkabunag sang aton man luluwas. Obod Kirinil Casilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, 7 days na lang, Pasko na. Mahimo nyo malang taong ining episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa atong mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa atong mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.